Ang isang tunay na kaibigan ay may malasakit, mapagkakatiwalaan at hindi ka iiwan at ipapahamak. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Joaquin at kasalukuyan na po ako nagtatrabaho bilang cook sa isang restaurant sa syudad. Meron na po akong asawa at 2 anak. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay sarili ko pong karanasan nung inimbitahan ako sa isang pista sa baryo na kamuntik na ako nga hindi makalabas at mapatay ng mga nilalang ng kadiliman. Akala ko noon ay katapusan na rin ng aking buhay. Taong 2002, isa pa ako delivery boy at binata pa ako noon. Malit man ang sinasahod ko pinagkakasya ko na lamang para makapagpadala ko sa probinsya sa mga magulang ko at pang-upa ko sa apartment. Sa awa naman ng Diyos ay nakakaraos ako sa mga gastusin at nakakakain pa rin ng 3 beses sa isang araw. Nagsusulo akong anak pero nasanay na ako nga malayo sa aking mga magulang dahil sa uri ng aking trabaho. Nakakasawa ang trabaho ko. Gigising ako ng maaga at papasok sa trabaho. Pagkatapos ay magdi-deliver ng mga in-order na pagkain ng mga customer. Pero sa kabila nun, nag-i-enjoy naman ako sapagkat nakakarating ako sa kung saang lugar. Gusto ko na nga sanang magkaroon ng nobya para kahit papaano ay may inspirasyon at may mabibigyan ako ng atensyon. Kaya lang ay sa tuwing may irereto sa akin ang mga katrabaho ko ay palagi akong nauunahan ng kaba at katorpihan. Hindi ko masabi ang tunay kong nararamdaman. Kahit anong busy ko, uhusay sa trabaho, bagsak naman ako sa buhay pag-ibig. Naunahan pa ako ng mga alaskador kong mga kaibigan na magkaroon ng kasintahan. Ewan ko ba kung anong klaseng gayuma mayroon sila at madali silang makakahanap ng mga magaganda at sexing babae. Bukod pa doon ay mababait at maasikaso pa sa mga kasintahan. Isang araw mayroong umorder sa akin na isang matandang babae na may kalayuan ang lokasyon ng bahay. Medyo napaliligiran ng kawayan at matataas na nyugan ang naturang lugar. Kasuluk-sulukan pa iyon kaya kamuntik na akong maligaw. Noong makarating ako at maibigay ang order ay binigyan ako ng matandang babae ng malaking tip dahil sa sobrang layo ng bahay nito. Nagpasalamat ako at akmang aalis na nang biglang may tumapik sa aking balikat. Nagulat ako nang makita ko muli si Henry na kabatch ko sa elementarya. Malapit lang pala ang bahay niya, buhat doon sa bahay ng matanda. Nagkamustahan kaming dalawa at napag-alaman ko na binata pa pala siya at kasama niya sa bahay ang mga kapatid niya, samantalang ang mga magulang at iba pa niyang mga kamag-anak ay nakatira sa baryo Olivara. Hindi ako pamilyar sa baryo at noon ko lamang iyon nadinig. Close din kami ni Henry sa isa't isa noong elementarya. Kaya naman kahit mga binata na kami ay ganoon kami kasabik na makita ang bawat isa. Nabanggit pa niya sa akin na nasa baryo din si Joey na aking kababata at bukod doon ay tinanong pa niya ako kung meron na ba akong nobya. Sumagot ako at sinabi kong wala pa. Naghahanap pa lang at nagbabakasakali na may mapili para sa akin si Cupido. Ipinagtapat ko sa kanya na madalas akong natotorpe sa tuwing merong nililigawan pero pinipilit kong magbago dahil gusto ko na rin magkaroon ng nobya. Nangislap ang kanyang mga mata at bigla niya akong inakbayan. Mukhang meron pa yata siyang mairereto sa akin. Tamang-tama daw at dahil sa isang linggo ay pista sa kanilang baryo at ipapakilala niya ako sa kanyang kapinsan na si Sarina na naghahanap din ng pwedeng maging nobyo o eksakto pa nga magkaedad pa kami. Inimbitahan niya ako sa kanilang baryo at inaasahan niyang magkasama kami pupunta doon para dumalo sa kasiyahan. Pagkakataon nga naman at talagang sa pinsan pa niya ako irereto pero okay lang naman sa akin. Hindi na ako nakapalag sa kanyang imbitasyon dahil inaasahan niya na akong pumunta. Kaya naman sumang-ayon na lang ako at nangako na babalik sa 1 linggo para dumaan sa bahay nito at magsabay na kaming pumunta sa baryo na tinutukoy niya. Sinabi niya sa akin na huwag mag-alala dahil may 2 hanggang 3 oras lamang ang biyahe namin
kung gagamitin ko daw ang aking motor. Basta't huwag na daw ako magdala ng mga kung ano-anong mga bagay para hindi kami mahirapan sa pagbiyahe. Magbaon na lamang daw ako ng kahit isang piraso ng damit na pamalit. Nagpasalamat ako sa kanyang paanyaya at hindi na rin ako nagtagal at nagpaalam na ako dahil marami pa akong trabaho noong araw na yun at baka mapagalitan ako ng boss namin kapag hindi ako kaagad nakabalik. Mainitin pa naman ang ulo ng boss namin lalo pat sunod-sunod ang mga order at kakaunti ang mga nauutosang delivery boy. Pagkabalik ko sa trabaho ay marami pang mga nakaabang na mga order. Iginayak ko ang mga dadalhin sa customer at nakasabay ko pa sa daan at sa pagbabiyahe ang dalawa ko pang kasamahan. Iisa pala ang ruta namin at magkakatabing bahay ang aming pagdadalhan ng mga inorder na pagkain. Nakakatawang isipin pero pagkakataon na rin namin iyon para makapagkwentuhan at makahinga-hinga sa kabila ng mga nakakapagod na biyahe. Nang makarating kami sa aming destinasyon ay mabilis naming ibinigay ang mga order. Eksakto pang dalagita ang napagbigyan ko ng order. Iniabot niya sa akin ang bayad at ubod tamis ang pagkakangiti niya bago nagpaalam. Tinukso pa ako ng dalawa kong katrabaho na patulan at kuhain ko ang numero ng babae. Total humahanga naman ito sa akin. Kaso hindi ako desperado para pumatol sa minor de edad. Bumalik na ako sa trabaho at habang nasa daan ay naikwento ko sa kanilang dalawa ang tungkol sa kaibigan kong si Henry at ang imbitasyon nito sa kanilang baryo sa kasunod na linggo. Nagsalita pa si Paul at sinabi mainam kung dadalo ako at baka masasarap ang mga pagkain doon. Isa pa ay baka sa baryo pa ako makahanap ng babaeng magiging nobya at mapapangasawa. Sumabat naman sa usapan namin si Dindo at kinukulit niya ako na baka pwede silang sumama ni Paul sa baryo para makipista. Sinaway ko siya at sinabing tumigil na sa kanyang inaasta. Alam ko na saksakan siya ng pagkababayero at gusto lamang niya ay makabingwit doon ng babaeng lolokohin. Isa pa, ako lang ang inimbita ni Henry. Ayoko namang magdala pa ng sabit at nakakahiya. Nagpatuloy ang aming biyahe hanggang sa makarating na kami sa aming trabaho. Inabot pa ako ng alas 7 ng gabi sa pagdadala ng mga order sa iba't ibang lugar. Halos alas 10 na ako nakauwi sa apartment. Pagod na pagod ang katawan ko at halos inaantok na din ako. Mabuti na lang at kumain na ako sa labas bago pa ako umuwi. Napaupo na muna ako at nagmumuni-muni. Sa totoo lang, ay pinag-a-apply ako ng mga magulang ko sa probinsya sa munisipyo. Kaya lang ay ayaw ko at gusto ko na makarating sa ibang lugar. Kakaunti din kasi ang oportunidad sa trabaho noon sa probinsya. At saka limitado pa ang mga puok pasyalan at iba pang mga gusali dahil hindi pa ganoon kaunlada. Kaya naman nakipagsapalaran ako sa ibang lugar. Kaya lang ay mas nauna akong natanggap bilang delivery boy kaysa sa iba pang mga pinag-applyan ko. Nagustuhan ko na rin naman at nasanay na ako noon sa ganoong uri ng trabaho. Kaya nagtiis na din ako sa ilang taon. Pero pinangako ko sa aking sarili na hindi ako magpapakatanda sa pagiging delivery boy. Hahanap at hahanap pa talaga ako ng ibang trabaho na mas aangat ang buhay ko. Lumipas ang ilang sandali at talagang dinadalaw na ako ng antok. Kaya naman naglinis na ako ng katawan at nagpalit ng damit bago pumasok sa kwarto at natulog. Kinabukasan maaga akong pumasok sa trabaho at nakasabay ko pa sa pagdi-deliver itong si Emilio. Noong makatapos kami sa pagdi-deliver ay saglit na muna kaming namasyal at hindi kami kaagad bumalik sa trabaho. Meron kaming lugar na pinuntahan na pabundok pero maganda ang tanawin at presko ang hangin. Tumambay na muna kami ng ilang saglit para makapag-relax ang isip. Maya-maya ay nagbukas ng usapan si Emilio at nabanggit niya sa akin na may 1 taon na ang nakakaraan noong naikwento sa kanya ng kapatid niya mula sa kanilang probinsya na di umano niya ay niyaya ito ng kamag-anak ng kaibigan niya na makipista sa liblib na baryo na hindi nito maalala ang pangalan. Ang baryo ay talagang hindi pa masyadong sibilisado at talagang nasa liblib at kakahuyan kung saan mga kubo pa ang mga kabahayan na halos ilang dipa
ang mga pagitan. Maingay ang paligid dahil sa mga huni ng mga ibon at medyo may bahaging madilim dahil natatakpan ang ibang daan ng mga sanga na mga punong kahoy. Mistulang kagubatan. Iyong mga lugar na napapanood sa pelikula na may mababangis na hayop at maraming mga namamatay na tao. Noong makarating daw siya sa pista na iyon ay napansin niya ang kakaiba, ang mga titig ng mga tao sa kanya. Para siyang binabalatan ng buhay at matatalim kung makatingin. Nakarating siya sa handaan at napakaraming masasarap na pagkain. Kaso ay hindi niya mawari kung anong klaseng mga luto ng ibang putahe ang mga nakahain. Pinagmasdan niya ang mga tao doon at talagang nandidiri siya sa mga paraan ng pagkain nila. Nilalantakan ng mga pagkain na animoy mga hayop at walang asal na maayos sa pagkakakagat ng mga pagkain. Parang wala na daw siyang gana, kaso ay hindi naman siya makatanggi at nakakahiya sa taong nag-imbita sa kanya. Umupo na siya sa mahabang mesa at kumuha ng mga pagkain. Kaso noong bandang kukuha na siya sa isang maliit na kaserola ng tinola ay nagimbal siya nang mabuksan ang takip. Imbis na manok ay umuusok na ulo at utak ng tao ang kanyang nakitang napupuno ng sabaw at papaya. Bigla niyang tinakpan ang kaserola at nagkunwaring walang nakita. Hindi naman daw nakahalata ang taong nag-imbita dito at patuloy lang sa pagkain. Nagdadasal na sa isip ang pinsan ni Emilio nang biglang dumating ang hindi niya inaasahang bisita. Iyon pala ang kanyang kaklase sa sekundarya at mukhang inimbita lamang din ito at kasama pa ang tiyuhin ng albularyo. Hindi sila kumain at nakipagkwentuhan lamang sa mga bisita. Pagkatapos ay nagpaalam na din at may mahalagang pupuntahan. Hindi daw magawang pilitin ng mga tao doon ang kaklase at tiyuhin ng pinsan ni Emilio dahil malakas ang taglay na agimat ng tiyuhing albularyo, kaya hinahayaan na lang na umalis. Nakakuha ng tiyempo ang pinsan ni Emilio para makasama sa bagtiyuhin. Nagdahilan siya, lalo pat masama ang kutob niya ng mga taong nakatira doon. Nakaalis na silang tatlo sa baryo na walang napahamak sa kanila. Simula daw noon ay hinding-hindi na dumadalo sa mga pistahan sa kung saang malalayong baryo ang pinsan ni Emilio. Naisip niya na baryo ng aswang ang napuntahan niyang pistahan at kung hindi dumating ang kaklase niyang may kasamang tiyuhing albularyo ay siguradong isasahog na din siya sa mga nakahandang putahe sa lamesa. Pinayuhan ako ni Emilio na kung dadalo ako sa malalayong pistahan ay siguraduhin ko na ligtas ang mga pagkain at mapagkakatiwalaan ang taong nag-imbita sa akin at baka mapatulad daw ako sa kanyang pinsana. Medyo kinilabutan ako sa mga kwento ni Emilio at bigla akong napaisip. Nagdadalo ang isip sa desisyon ko na sumama kay Henry sa kanilang baryo. Kaso ay matagal ko nang kilala si Henry at alam ko na hindi niya ako lolokohin at hindi siya aswang. Marahil ay magkaiba ang kapalaran namin ng kanyang pinsan at nagkataon lang na napunta siya sa baryo ng aswang. Maya-maya ay napagkasunduan naming umalis at bumalik sa trabaho at baka hinahanap na kami ng aming boss, kaya nagmadali na kaming gumayak at pinaandar ang aming mga motor. Hindi ko sinabi kay Emilio ang tungkol sa pag-imbita ni Henry sa kanilang baryo at kahit sina Paul at Dindo ay wala ring naikwento kay Emilio ukol sa pupuntahan kong baryo. Dahil abala din sila sa trabaho at hindi na rin kami nakatsyempo na magkwentuhan dahil abala naman kami sa pagdideliver ng mga order. Katulad pa rin ng dati ang proseso ng aming paulit-ulit na ginagawa sa buong maghapon. Malapit nang maghating gabi noong makauwi ako sa apartment at talagang pagod na pagod naman ako at mabilis akong humiga sa kama at nakatulog. Umiinom na lang ako ng vitamins tuwing umaga para naman meron akong sigla at lakas sa buong araw. Nagpasalamat naman ako dahil kahit nag-iisa akong namumuhay sa malayong lugar ay hindi naman ako nagkakaroon ng malubhang sakit. Simpleng trangkaso o pagsakit ng ulo ang madalas na nagiging sakit ko kapag sobrang pagod ako. Pero madali naman ako nakakabawi. Marahil ay malakas talaga ang aking resistensya.
Lumipas ang mga araw at sumapit ang pista sa baryo ni Henry. Mabuti na lang at day off ko noong araw na iyon. Pero nagpaalam pa rin ako sa aking boss na baka hindi ako makakapasok sa kasunod na araw. Pumayag siya dahil meron naman akong napakiusapang katrabaho ko na pwede akong palitan. Maaga akong kumayak at naisip ko na magbaon ng kutsilyo, gayon din ng asin at kalamansi. Sa pagkakaalam ko ay mabisa iyong pangontra sa tagabulag ng mga aswang, mga bagay na natutunan ko mula sa probinsyang pinanggalingan. Mabuti na iyong nakakasigurado para kahit anumang mangyari ay handa ako at may panlaban ako sa mga taong posibleng manakit sa akin. Matapos akong gumayak ay nanalangin na muna ako sa Panginoon bago ako lumabas sa apartment. Pagkalabas ko ay pinainit at pinaandar ko pa ang makina. Puno iyon ng gasolina at sinigurado ko na tatagal ang serbisyo sa akin buong araw. Maya-maya ay bumiyahe na ako patungo sa bahay ni Henry. Natagpuan ko na lang na nakatayo siya malapit sa bahay ng matanda. Kumakaway-kaway siya sa akin habang nakangiti. Sinunod ko ang sinabi niya na wag na akong magdala ng maraming gamit. Isang maliit na bag lamang ang dala ko, pati ang aking motor. Umangkas sa bandang likuran ko si Henry at nagsimula na kaming bumiyahe. Marami siyang ikinikwento sa akin ukol sa kanilang baryo. Marami daw magagandang tanawin doon na pwede namin mapasyalan. Maaliwalas ang paligid at magiliw ang mga tao. Kaya hindi ako magsisisi sa pagsama sa kanya. Huwag daw ako magmadali sa pag-uwi at maglaan kami ng 2 araw para masulit ko naman ang pista at pamamasyala. Napangiti ako at napuno ng kasabikan. Naiisip ko na mukhang mag-e-enjoy talaga ako sa kanilang baryo, kaya isinantabi ko na lang ang mga kwento sa akin ni Emilio. Sigurado ako na ibang baryo ang napuntahan ng kanyang pinsan. Habang nasa highway ay hindi na ako makapalagay sa mga magagandang kwento ni Henry. Kaya lang ay talagang nangalay ako sa matagal naming pagbabiyahe. Hindi rin biro ang pagmamaneho ng motor, lalo pat 2 hanggang 3 oras naming binabaybay ang baryo. Tumigil kami sa mga karinderya o saglit na pumapahinga pagkatapos saka ako nagmamaneho. Inabot kami ng hapon noong makarating sa baryo. Tirik na tirik pa ang araw at talagang napakainit. Mabuti na lang at nakabili ako ng tubig sa tindahan ng mga nadaanan namin bago sumapit ang baryo. Noong una ay mukhang maaliwalas ang baryo. Kaso ay pumasok kami sa kasulug-sulukan at talagang kinilabutan ako ng matagpuan ang masukal at liblib na baryo kung saan magkakalayo ang mga bahay na yari sa sawali. Katulad na paglalarawan ng pinsan ni Emilio, mayroong bahaging madilim dahil natatakpan ng mga sanga ng punong kahoy. May nakakasalubong kaming mga residente na matamang nakatingin sa akin. Merong mga nakangiti at merong matatalim kong tumingin. Hindi ko mawari ang kaba sa aking dibdib. Nalilito ako at naguguluhan pero pinilit kong ipanatag ang aking loob. Maya-maya ay bumaba kami ni Henry sa motor at tumanap ako ng mapaglalagyan sa aking sasakyan. Naglakad at nakarating kami sa isang bulwagang maraming taong nagkakasiyahan. May mga abala sa pagkakatay ng mga karne. Ang iba ay kumakain at umiinom. May mga nagkakantahan at nagsasayawan. Tipikal na kasiyahan sa pista sa baryo. Naibsa ng kabako at napalitan iyon ng kaunting kasiyahan. May ilang mga taong bumabati sa amin at pinapatagay kami ng alak pero tumatanggi si Henry. Maya-maya ay nakita niya ang kanyang mga magulang. Ipinakilala ako at pati sa kanyang 3 pinsan na binubuo ng 2 lalaki at 1 babae. Nabighani ako sa una kong pagkakakilala kay Sarina. Totoo nga palang naghahanap siya ng magiging nobyo at naisip ko na magkakasundo kami dahil medyo palabiro siya at masiyahin. Lumipas ang ilang sandali, dinala ko ni Henry sa isang mahabang lamesa kung saan nakaupo ang iba pang mga bisita na abala sa pagkain. Marami nakahaing masasarap na potahe at talagang kumakalamak sikmura ko pagkakita ko sa mga to. Sinabihan ako ni Henry na sumandok ng kanin at pumili ng mauulam.
magtutungo muna siya sa kanyang mga magulang bago bumalik sa akin. Magpakabusog daw ako ng husto at tikman lahat ng mga pagkain. Tumango at nagpasalamat na lang ako sa kanya pagkatapos niyang tapikin ang aking balikat. Pagkaalis niya ay nakaramdam ako na pasulyap-sulyap ang mga taong kumakain sa paligid ko na para bang ayaw nilang tanggihan o tanggalin ang mga mata nila sa akin. Binabantayan nila ang bawat kinikilos ko. Medyo natatakot at pinagpapawisan na ako ng husto pero sumandok pa rin ako ng kanin pati ulam. Kaya lang meron akong naamoy na mabaho at nagmumula iyon sa isang putahing menudo. Nag-alangan ako na kumain at baka sumakit ang tiyan ko. Maya-maya ay may nabo akong ideya sa aking isipan. Pasimple kong kinuha mula sa loob ng maliit na baga ang ilang piraso ng kalamansi. Kinurot at tinusok ko ng tinidor hanggang sa lumabas ang katas. Nagtiyempo ako na abala ang mga bisitang katabi ko sa may upuan. Habang hindi sila nakatingin sa akin, ay mabilis kong pinatakan ang minuto sa aking plato. Makalipas ang ilang minuto, ay bahagyang umusok at nagbagong anyo ang minuto. Nagkaroon ng mga hibla ng buhok, kuko at putol-putol na hita ng tao. Napatakip ako sa aking bibiga. Kamuntik na ako mapasigaw pero pinigilan ko lang. Umakyat ang hilakbot sa tuktok ng ulo ko nang maisip ko na parehong-pareho ang nangyari sa amin ng pinsan ni Emilio. Tiyak na mapapahamak ako sa lugar na iyon. Tatayo na sana ako kaya lang ay biglang dumating si Henry kasama si Sarina. Nawala ang mga ngiti sa kanyang labi pagkakita niya sa nangyari sa minuto. Medyo dumilim at sumeryoso ang ekspresyon ng kanyang muka habang pinagmamasdan ang mga bahagi ng katawan ng tao sa aking plato. Nabanggit niya sa akin na alam ko na daw pala ang kanilang sikreto. Pagkatapos ay bumungis-ngis silang magpipinsan na tila mga nasisiraan ng ulo. Hindi pa natatagalan ay inilabas ko ang baong kong patalima, pati na rin ang isang plastik ng asina, saka ako humarap sa kanilang dalawa. Nagalit ako kay Henry, sinabihan ko siyang manluloko at kampon ng kadiliman. Binalaan ko siya na kung may balak siyang patayin ako, ay mapipilitan akong makipaglaban sa kanilang lahat kahit hanggang kamatayan. Napangiwi at nakasimangot ang magpinsan, halatang hindi nagustuhan ang mga sinabi ko. Tumayo ako at nakita ng ibang bisita ang aking ginawa. Medyo naalarma sila dahil may dala akong kutsilyo at isang plastik ng asina. Hindi magawang makaatake ni Henry sa akin gayon din ang iba pang mga bisita dahil anumang oras ay pwede ko silang sabuyan ng asina. Lumakad ako ng paatras ng paatras. Sinabihan ko si Henry na hayaan na akong makaalis sa kanilang baryo kung may natitira pa siyang awa. Sinabi ko sa kanya na ikonsidera niya ang pinagsamahan namin bilang magkaibigan. Hindi siya sumagot sa akin bagkus ay tinapunan niya ako ng masamang tingin at hindi pa rin siya makalapit sa akin. Wala siyang magawa gayon din ang iba pa niyang mga kamag-anak at kasamahan. Masaya naman ako at walang sino mang makalapit sa akin dahil sa bitbit kong asina. Hindi pa nagtagal ay humanap ako ng tiyempo at kumaripas ako ng takbo kaya lang ay biglang may sumigaw at narinig ko ang boses ni Henry. Galit na galit ito. Inutusan niya ang mga kapwa residente na habulin ako at wag hayaang makatakas. Dali-dali kong binalikan ang motor ko at pagkatapos ay pinaandar ko kaagad ang makina. May ilang tipa na lang ang layo sa akin ng mga 4 na kalalakihan na lumalapit. Sumakay ako sa motor at pinaharurot ang pagkakatakbo at tumahabol sila sa akin. Unti-unting nagbabago ang anyo nila bilang mga aswang. Tinubuan ng malalagong balahibo at nagkaroon ng mga matutulis na mga pangila. Humahaba ang mga dila at nagbabaga ang mga mata. Ginamit ko ang isang kamay ko na pagkokontrol ng manibela at ang isang kamay ay ginamit ko sa pagdadakot ng asina. Kung sakali man na nahagip ako ng aswang ay sasapuyin ko sila ng asina. Pakiramdam ko ay lilipad na ako ng mga sandaling yun sa sobrang bilis ng aking pagpapaandar sa motor. Nagdasal na lang ako sa aking isip na wag sana akong maaksidente at maabutan ng mga aswang.
Subalit kahit anong bilis ng aking motorsiklo ay naabutan pa rin ako ng 4 na kalalakihan, kaya inihanda ko na ang aking sarili. Isinaboy ko patalikod ang asina at may natamaan sa bandang likuran. May umangil na aswang. Sinubukan ko muling magsaboy pero wala nang tinamaan. Ipinagpatuloy ko ang pagmamaneho hanggang sa makalabas ako ng baryo. Sinubukan ko silang iligaw at lumiko ako ng daan. Tinignan ko sa may salamin ng motor at nawala na ang mga aswang. Hindi ko na sila nakitang humahabol sa akin. Pagod na pagod ako at gusto ko na munang huminto sa pagmamaneho. Nakakita ako ng isang maliit na bahay kung saan may nakabukas na pinto at may lumabas na isang matandang lalaki. Mukha namang ordinaryong tao iyon kaya saglit akong huminto sa may tabi ng puno at lumapit sa naturang matanda. Hindi ko kaagad napansin na may hawak pala itong revolver. Bigla nitong itinutok sa ulo ko at tinanong kung sino ako at anong pakay ko sa lugar na yon. Huminahon ako at nagpakilala. Pagkatapos ay pinaliwanag ko sa kanya na hinahabol ako ng mga aswang buhat sa baryo kung saan merong pistahan. Sinipat muna ako mabuti ng matanda. Marahil ay sinukat niya ang pagkatao ko bago binaba ang revolver. Nagpakilala siya bilang si Mang Erwin at residente siya sa lugar na iyon, malayo sa baryo na aking pinuntahan. Tinanong niya sa akin kung sinusundan pa rin ako ng mga aswang. Lumingalinga ako sa paligid at sinabing mukha namang naligaw ko na ang mga aswang na yon. Inutusan ako ni Mang Erwin na dalhin ang motor ko sa tagiliran ng bahay niya at pansamantala na muna akong magtago sa loob ng bahay niya. Sumang-ayon ako sa kanya at kinuha ko ang motor ko at sumunod sa kanya sa may bandang tagiliran ng bahay kung saan ko itinago ang motorsiklo. Pagkatapos ay sumunod ako kay Mang Erwin papasok sa loob ng bahay. Mangyari mag-isa lamang siya noon sa kanilang bahay at umalis patungo sa mga kamag-anak sa probinsya ang kanyang asawa at 3 anak para magbakasyon at siya lamang ang naiwan. Sinabihan niya ako na wag na munang bumiyahe at baka matambangan pa ako ng mga aswang. Kung maaari ay manatili na muna ako sa bahay niya at sa kinabukasan na ako aalis. Nabanggit pa niya at maswerte akong nakaligtas at nakalabas sa baryo ng mga aswang. Kadalasan pala ay may mga taong nagagawi sa pistahan sa baryo na iyon. Hindi na talaga nakakabalik ng buhay. Nakinig akong mabuti sa kanyang mga kwento at talagang nanindig ang aking balahibo nang malaman na iniaalay at isinasahog pala ang mga taong bisita sa pistahan sa may baryo ng aswang. Nagpasalamat ako sa kabutihan at pagmamalasakit sa akin ni Mang Erwin. Kung hindi siguro nakarating sa kanyang bahay ay malamang naabutan ako ng mga aswang at pinatay nila ako sa daan. Kinagabihan, lumabas ng bahay si Mang Erwin at nagsunog siya ng goma. Pagkatapos ay maaga kami naghapunan at pinatuloy niya ako sa isa sa mga kwarto sa kanyang bahay. Hindi ako makatulog marahil ay gawa sa pag-aalala, gayon din sa pag-iisip na baka may aswang sa paligid. Kinabukasan bago sumikat ang araw ay nagpaalam na ako kay Mang Erwin. May ibinigay siya sa akin na botilya ng Santo Oleo. Hindi lamang daw iyon ipinapahid sa may sakit, kundi pwede rin itong proteksyon sa anumang masasamang elemento tulad ng mga aswang. Nagpasalamat ako sa kanya. Utang na loob ko sa kanya ang aking buhay at hindi ko siya makakalimutan. Nagmadali na akong umalis. Kinuha ko sa tagiliran ng bahay ang motorsiklo at pinaharurot ko iyon patungo sa highway. Sa wakas ay nakatakas na ako sa baryo ng mga aswang. Binaybay ko ang daan at hindi ko na ininda kung gaano na katagal ang biyahe. Basta makabalik lamang ako sa trabaho at apartment ay masaya na ako. Tumigil lamang ako sa karinderya at kumain noong sumapit ang katanghalian at inabot ako ng gutom. Halos hapon na noong makarating ako sa apartment. Doon pa lang ako nakapagpahinga. Bagsak ang katawan ko na humiga sa kama. Matagal akong nakatulog ng mahimbing at nagising na lang ako ng gabi na. Kumakalam na ang aking sikmura. Saglit akong lumabas at humanap ng makakainan. Kinabukasan maaga akong pumasok sa trabaho. Medyo magaan ang trabaho noong bandang tanghali at kakaunti ang mga umorder.
Nasumpungan ko si Emilio at nagkakwentuhan kami, samantalang sina Paul at Dindo naman ay nasa biyahe at nagdi-deliver. Ipinagtapat ko kay Emilio ang naging karanasan ko sa baryo ng mga aswang. Napailing na lamang siya sa akin at nasabing may katigasan din daw ang aking ulo. Hindi na daw ako natuto sa nangyari sa pinsan niya, pero nagpasalamat ako at binuhay pa ako noong araw na iyon. Nagsisi nga ako sa aking desisyon. Hindi ako dapat basta na lang pumayag sa pag-iimbita ni Henry at dapat talaga ay pinag-isipan kong mabuti, pero wala na akong magagawa. Nangyari na ang dapat mangyari. Importante ay buhay at ligtas ako sa disgrasya. Isang araw nagulat ako na umorder na naman sa amin ang matandang malapit sa bahay ni Henry. Ako na mismo ang nag-deliver ng order niya upang malaman ko kung bumalik na si Henry sa kanyang bahay. Inabangan ko siya na magpakita sa akin matapos kong mahatid sa matanda ang kanyang order. Nagtaka ako at hindi ko na nakita si Henry na nakaabang sa akin, kaya napatanong ako sa matanda kung nakikilala niya ito. Tumugon ang matanda at sinabing umalis na daw si Henry sa kanyang tinutuluyang bahay. Bumalik daw ito noong sumunod na araw, pagkatapos ay naghakot ng mga gamit at umalis. Nakapagtataka, pero naisip ko na baka bumalik sa baryo si Henry at naisip na nanganganib ang buhay niya sa kanyang bahay. Marahil ay iniiwasan niya akong makitang muli. Pabor naman sa akin dahil hindi ko na siya makikita. Sinisira niya ang pagkakaibigan namin para lang sa masama niyang balak sa akin. Lumipas ng isang buwan at hindi ko na nakita si Henry. Naisipan ko na umuwi sa probinsya dahil namimiss ko na rin ang aking mga magulang. Pagkadating ko sa probinsya ay nakita ko doon ang mga kababata ko na sina Louie at Emma na. Nakipagkamustahan ako at nabanggit ko sa kanila ang tungkol kay Henry. May nalaman pala si Louie ukol sa totoong nangyari kay Henry sa baryo ng mga aswang. Meron pala siyang dating katrabaho na malapit ang sityo sa naturang baryo na may alam sa pagkatao at mga ginagawa ni Henry. Bali kilala pala si Henry na tagapagdala ng mga alay sa baryo. Siya ang nagsusuplay ng mga taong pinapatay sa pistahan. Nayanggaw pala ito sa baryo pati na rin ang kanyang buong pamilya at simula noon ay nagdadala na siya ng mga taong dumadalo sa pistahan. Taon-taon niyang ginagawa ang ganoong karumal-dumal na krimen at maingat niyang pinipili ang kanyang mga binibiktima. Humiwalay siya sa kanyang pamilya at nagtungo sa ibang lugar para makapangolekta at makakuha ng iba pang mga tao na nais niyang mabiktima. Ang mga dinadala niyang binibiktima sa baryo ng mga aswang ay hindi na nakakaligtas at walang nakakauwi ng buhay. Kaya walang makapagsampa ng kaso sa kanya o makapagsumbong sa otoridad. Base sa kwento ni Louie ay masasabi ko na nagsisinungaling at ginagamit lamang talaga ako ni Henry para gawing kasangkapan sa kanyang mga may itim na plano. Inuuto-uto pa niya ako sa kanyang mga pinsan na si Zarina na isa rin palang aswang. Nagpasalamat ako sa pagbabahagi ng impormasyon sa akin ni Louie at pagkatapos ay umuwi na muna ako sa aming bahay. Nagbakasyon ako ng ilang araw at napag-isip-isip ko na iyon ang parangal sa akin ng mga magulang ko na kailangan magkaroon na din ako ng direksyon ang aking buhay. Hindi ako habang buhay na nakadepende sa trabaho ko bilang delivery boy. Kailangan magkaroon din ako ng matibay na trabaho na pwedeng may pagmalaki sa magiging pamilya at hinaharap. Pagbalik ko sa trabaho ay tinapos ko na lang ang isang buwan at nag-resign na ako sa trabaho. Humanap ako ng mas magandang oportunidad hanggang sa makapag-apply ako sa isang restaurant sa tulong ng dati kong katrabaho. Noong una ay mahirap ang training pero kinalaunan ay natuto na rin ako at nasanay na sa trabaho. Kung tutuusin ay mas maganda pa at nasa loob ako. Marami akong kasamahan at panay pagluluto ang aking ginagawa. Kung minsan nakakainip kaya nakikipagkwentuhan na lang ako sa aking mga katrabaho. Nagsumikap ako at nagsipag. Hindi nagtagal ay doon ko pa nakilala ang aking naging kasintahan at kinalaunan ay naging asawa. Tumaas ang posisyon ko at naging head cook sa isang restaurant. Tumaas din ang aking sweldo. Naging permanente na ako sa trabaho ko ngayon at wala na din ako
na engkwentrong aswang sa tagal ng panahon na nasa syudad. Wala na rin akong balita noon kung nasa ang lupalop ng Pilipinas matatagpuan si Henry, pero sariwa pa rin sa aking alaala ang nakaraan. Matagal ko na siyang pinatawad sa ginawa niya, at kung magkita man kami ay walang bahid ng anumang paghihiganti ang gagawin ko sa kanya. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Sana ay nagbigay aral ito sa mga kabataan o maging sa mga magkakaibigan na huwag maging kampante sa pagtitiwala sa ating mga kaibigan. Kung minsan pa nga ay sila pa ang ahas at bantay sa lakay, kaya piliin ang totoo at sa hindi.